Magandang umaga! Ako ang pang-anim na tagapag-ulat galing sa pangkat-4. Ngayon sabay-sabay natin basahin kung ano ang definisyon ng challenging. Sa pagtuturo ng asignaturang araling panlipunan, kapag nagbibigay ka ng gawain o pagsasanay like quizzes, activities, or mga ano pa man yan, ay dapat hindi masyadong madali at hindi naman masyadong mahirap. Ito lamang ay katamtaman ayon sa kapasidad ng kanilang kaalaman. At bilang guro na kasama ka palagi sa silid-aralan, ikaw ang nakakasukat sa mga estudyante mo kung saan sila nahihirapan o kung saan naman sila nadadalian. Dahil ikaw ang nakakasukat ng kanilang kaalaman at kabisado mo na sila. Sa pagtuturo ng araling panlipunan, especially sa grade 4 to grade 6, ay dapat medyo engaging ka at entertaining ang mga binibigay mo activities para magising sila lalo na pag holy hour pa ang araling panlipunan. Ngayon, sabay-sabay naman natin basahin ang definisyon ng active. Diba kapag nagtuturo ang teacher, kapag nagtatanong siya, sumasagot ang mga estudyante niya. Dito pumapasok ang social interaction between sa teacher at students at ang pagiging active participation niya sa klase. At dito din pumapasok ang pagiging student-centered. Kinukuha mo ang opinion nila, ang kaalaman nila patungkol sa pinag-aaralan. Hindi lamang puro teacher-centered na si teacher palagi ang nagsasalita, ang sumasagot sa mga tanong, at kinukuha mo yung kaalaman nila patungkol sa tinuturo mo. And that's the end of my part. Thank you!